Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga listeners at viewers maya-maya. Alas 9:22 ng gabi sa aking orasan at medyo late po tayo dahil may mga pinuntahan po tayo at kailangan din natin magpahinga. At tinignan ko yung live ni Bro Noe. Medyo pagod na po siya kaya ah, medyo malabo natin siya makasama ngayon. Kasi pagod na ho si Pastor at naintindihan po natin na pagka pagod na yung tao, ah, yung ine-expect natin na pwede niyo masabi baka kalahati na lang, siyempre pagod na. At kailangan magpahinga si Pastor at naintindihan ko po yun bilang isang kamanggagawa rin po. Pagkagayon man mga kapatid ay gusto kong ituloy ito, yung ating pinag-uusapan na series sa modus na ginagawa po ng mga protestante at mga evangelical. Bago tayo tuluyang magpatuloy, manalangin muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, dalangin po namin ang inyong pagpapala, ang patnubay nyo, mahal na Birheng Maria, sa mapapag-usapan po ngayon. Nawa po'y makatulong ito sa Catholic community nationwide. Biyayaan nyo kami ng understanding at sana ho ma-digest namin ito. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan at lumalapit kami sa inyo. Sa tulong din ho ng ibang mga santo sa langit na maaring manalangin po para sa amin sa mga sandaling ito. Kunin niyo ho ang lahat ng papuri, Ama, sa intercession din po ni Mama Mary. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Corazon Gagi, ate, magandang gabi po. Salamat for joining sa ating evening broadcast. Alright, welcome po sa ating Kabrad Online Ministry. Tayo po sinisiris natin yung modus na ginagawa ng mga protestante at mga evangelicals kung paano nila inaalis dahan-dahan ng mga Katoliko papunta sa kanilang sekta o denominasyon. Mga kapatid, na talakay natin yung modus number 1 na ginagawa po nila, yung friendship. Yung kakaibiganin muna, pagka nakuha na yung loob mo, doon ho nila i-introduce yung kanilang lason na ibinabahagi. Taas ng friendship, modus number 2, sponsorship. Pag-aaralin yung anak nyo. Siyempre, elementary, high school, college po yan. Mahaba-haba yan. Siyempre, kahiyaan yan. Pag in-invite ka nila, hindi ka pupunta, kahiyaan yan. Kasi malaki-laki na yung perang binitawan doon sa anak mo eh. Pangatlo, lending. Ikaw na Katoliko na wala masyadong pera, hikao sa buhay, walang tiyak na kinakain, di ba? Sa isang araw, kakapit ka dyan sa lending. Kaya lang required ang Bible study. Ika-4, campus or youth work. Yan po yung kanilang ginagawa na mabisang paraan sa panahon na ito para makumbinsi ang mga kabataan natin etong campus and youth work. At kagabi pinag-usapan natin yung business as usual. Tinalakay natin yung mga mega churches sa Maynila at paano nila kinukumbinse yung mga mayayamang Katoliko naman sa iba't ibang parokya. Nationwide ito ha, especially Manila at probably dito sa Negros at sa inyong lugar. Paano nila binibitag yung mga hasyendero natin? Paano sila huhulihin? Kasi malalaking isda po ito eh. Bro Mario Talatayod, magandang gabi. Aika Ekat, salamat po sa pag-join sa ating evening broadcast. At ngayon, pag-uusapan natin modus number 6. Okay, unang listahan natin, friendship. Pangalawa, sponsorship. Pangatlo, lending. Ika-4, campus work o youth work. Ika-5, business as usual. Kasi may marketing strategy sila dyan, di ba? Tapos ngayon, pag-usapan natin yung community services. Now, let's define the term, itong community services.
Tapos, tatalakayin ko rin mabilis what is the most common type of community service. Pangatlo, ano ba yung tatlong types ng community service? Ikaapat, sino ba gumagawa nito? Ikalima, yung pae na ginagawa po nila and what should be our response. So makikita mo yung flow ng ating mga questions. We will define the term, ano ba itong ibig sabihin ng community service. Yan po yung number 6 na modus na ginagawa ho ng mga protestante, even sa mga iglesia ni Manalo, etc., SDA, mga cult, Mormons, Jehovah's Witness, halos pare-parehas lang po gumagawa nito. Adolfo Gabato Villacura, maraming salamat po. God bless po. Siya po ay dyan sa Cebu. Medyo maingay yung paligid kasi may nag-birthday na kapitbahay namin Medyo nagkakantahan po ng karaoke ngayon Baka ho maririnig nyo yan pero wag nyo na ho masyadong pansinin. Diretso lang po tayo. Now, ano pong ibig sabihin itong community services? Ang sabi po ni Google, ito po ay unpaid work. Wala hong bayad, performed by a person or group of people for the benefit and betterment of their community, contributing to a noble cause. Mga kapatid, sa madaling salita, itong community services na ito, hindi kailangan silang bayaran. Ito ay ginagawa, it was performed ng grupo ng mga tao para po sa isang komunidad. Ito po ay noble cause. Pansinin nyo, wala silang bayad Mga professional yan, gagawin nila yung community services. Now, ano po yung mga halimbawa ng community services na ginagawa ho ng mga kulto, even ng mga protestante at mga evangelicals na magsisilbing pinaka parang front nila sa kanilang medyo maitim na balak. Meron silang cleaning drive, maglilinis yan sa paligid. Kung sila ay nasa coastal, naglilinis po yan. Meron po silang medical, dental, libreng konsulta, okay? Pepito Barbon, magandang gabi po. Maraming salamat. May operation tuli kapag bakasyon, libreng salamin sa mga may edad na. 'Di ba may tinatawag na bago magsimula yung klase? Naglilinis yung mga parents, 'di ba? Pwede ho yang community po yan, service po yan. Bayanihan, feeding program, Junior Coronel, magandang gabi po. Livelihood, mass wedding. Yung iba ho rito, ginagawa ko ho yan, ako'y pastor pa. Especially po yung livelihood, feeding program, medical, dental, saka yung mass wedding. Ginawa ho ni Brad Calix niya, yung pastor pa tayo. Nakapagpatayo po kami ng isang grupo ng Baptist doon po sa norte nung ako po'y nakadestino roon ng 7 taon. So ginawa po namin ito at naging bunga po nito ay matagumpay naman kasi tinanggap po ng mga tao na Katoliko yun Tandaan nyo ang audience namin ay Katoliko. Hindi kami pumupunta doon sa ibang grupo. Kaya nga pagka kami ay nagpunta sa isang community, nagsusurvey po kami. Marisa Buyaw, magandang gabi ho. Maraming salamat for joining. Sa aming survey, nakikita namin ano ba relihiyon nung nasa community na nakatira doon. Ilang taon ba yung mga nandun? Ilan ba yung anak nila? Survey talaga. Medyo mabigat yung survey kasi matrabaho po yon. Pero ginawa po ni Brad Calix yan. Kasama po yung aking mga team. Kami po ay nagbabahay-bahay, kumakato kami sa isang community. At matapos naming isurvey yon, saka kami nagpaplano kung anong gagawin namin sa community. At yun nga ho sa aking panahon ay meron akong ka-tie up na NGO na Christian. Sila po nag-provide ng livelihood. Sila po nag-provide ng sponsorship. At ang trabaho ko lang po bilang facilitator. Ako po yung implementer ng project. At ang naging part ko po, ako po yung nagkasal doon sa mga live-in partners. So maganda ho ang partnership namin mga kapatid. Again, ang target namin Katoliko. Wala kami ibang target na grupo.
Pag nagpunta ako sa isang community, tinatanong ko ano relihiyon. Importante sa amin yon. Kasi kung mas marami dyan ibang relihiyon, let's say Iglesia ni Manalo dyan, di ho namin pinapasok yan. Rod Nicolas de, maraming salamat bro. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Now, especially po itong sponsorship, livelihood, saka mass wedding, ang laki ng impact sa community ng ginawa po namin yan eh. Mantakin mo, walang isang taon nakabuo kami ng isang church doon. Ano yung strategy namin? Ito, community services. Kaya ho, ito yung pang-anim na modus ng mga simbahan. Noel Tapitan, magandang gabi. Brad Calig, sabi niya. Now, ilang klase ho ba itong community service? Una, may tinatawag na direct. Yung diretsa, na pupunta ka sa isang community, tas gagawin tong mga binanggit ko. Pangalawa, indirect. Halimbawa, wala masyadong tao. Halimbawa ko, wala akong masyadong tao. Magbibigay lang ako ng pera para isa-isang kapitan, para siya yung kikilos para sa akin. Indirect po ang tawag doon. Pangatlo, may mga nai-involve sa community services dahil po sa advocacy. Kasi yun ang kanilang ginagawa. Rego Perocho, magandang gabi ho. Salamat for joining, kuya ha. God bless sa buong pamilya. Ganun din kay Lino De Castro. Kumusta brad? Ang sabi niya. Maraming salamat. So, tatlo ho ito. May direct, may indirect, saka merong advocacy. Pag sinabing advocacy, may mga grupo na ang kanilang punteriya, feeding program eh. Pansinin nyo yung mga Rotary Club. Okay? May mga grupo naman eh, ang kanilang ginagawa, dental medical mission. May mga grupo naman ng mga ibang mga grupo, let's say yung mga fraternity. Punta sila sa isang community, meron silang gagawin in partnership naman sa iba. So yun po yung tatlong sistema na ginagawa po ng community service. Merong direct, ikalawa merong indirect, at pangatlo ay advocacy po nila yon. Ibig sabihin, yun talaga ang ginagawa ng grupo nila. Now, who's doing this? Sino-sino hong gumagawa nitong community service na to? Number one, politicians. Malapit na ho eleksyon. Yung mga politicians natin, especially yung mga trapo, nasasabi ko yan kasi reporter nga ako sa radyo. Nag-oobserba ho ko, hindi lang ako pastor. Ako po ay reporter sa radyo. Alam ko po nangyayari sa paligid. Nung ako po ay nasa Manila, nung madistino ko sa norte, at nung nandito ho ko, nagmamasid po ako. Nagbabasa tayo ng pahayagan. Kaya ho, si Brad Calix, hindi lang Bible ang alam natin. Hindi lang yung doktrina ng simbahang katolika ang pinupukusan natin, kundi yung current events po, alam natin yan. Kaya sa pagsasalita ko, nasasabi ko at nababanggit ko. Yung issue ni BBM sa ni Inday Sara, na siya po ay pangatlong beses na nakatanggap na impeachment eh. Etong si Inday Sara, dapat alam natin yan. Sino gumagawa nito? Politicians. Ang mahilig dito sa community service. Pangalawa, mga NGOs, non-government organizations. Pangatlo, individual. Ikaapat, mga vloggers, gumagawa niyan. Mga artista, even religious sector. Sila ang gumagawa nitong mga community services na to, mga kapatid. Politicians, NGOs, individuals, vloggers, artista, at mga religious sector. Now, what's the motive behind dito sa ginagawa po nila na community service? Number one, pogi points. Kasi eleksyon na eh, malapit na eleksyon eh, di kailangan magpapogi. Now, tandaan nyo, majority sa mga tumatakbo sa politika, iba yung motibo. Majority kasi pabalik-balik na lang ho yung pamilya nila eh, na tumatakbo, nagka-campaign eh. Majority sa kanila pogi points. Mga trapo ho ang karamihan. Kokonti lang ho yung mga tumatakbo na merong ikang tamang puso. Pangalawa, para lang sa content. Tingnan nyo yung mga vloggers natin. Majority po sa kanila na nagbablog po,
ginagawa ang isang bagay, pagtulong, tignan nyo ha, kukunan nila yan para sa content nila. Now, madjudge ba natin sila? Hindi ho. Hindi natin makita ang puso eh. Corazon Gagi, maraming salamat po. Lino Castro, De Castro, maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Yung iba naman para mapansin, kaya sila tumutulong sa isang partikular na lugar. 'Di ba? Yung iba para sa content, iba pogi points lang. Yung iba naman may mga malilinis na intensyon. So, may 4 po na category the motive behind this. Number 1, pogi points lang kasi malapit na eleksyon. Maraming guilting politicians po dyan. Pangalawa, para lang sa content. Yung mga vloggers natin. Pasinin nyo, kailangan ba talagang kunan? Natutulong magbibigay ng bigas, aakyat sa isang lugar? Para saan yon? Tapos para mapansin sila at meron din namang malilinis na puso. Ngayon, babalik at babalik pa rin ho tayo. Vicente Mejiliano, maraming salamat for joining. Nakaka-6 na tayo pinag-uusapan. Pinag-usapan po natin modus number 1, friendship. Modus number 2, sponsorship. Number 3, lending. Modus number 4, campus or youth work. Modus number 5, business as usual, marketing strategy. At itong dinidiscuss natin ngayong gabi ay community services. Mga kapatid, huwag nating kalimutan ang estilo nila. Nagsimula sa friendship, nung nagtiwala na ang tao, i-invite nila yan, iimbitahan sa kanilang grupo. Para saan po yung invitation? Para po sa indoctrination / brainwashing. Pagkatapos po niyan, papasok ang baptism. Pag nabautismuhan kang Katoliko, church membership, miyembro ka na. Now, habang ginagawa nila yan, dun pa lang si indoctrination, sisiraan nilang simbahan mo. Ilalayo ka sa tamang aral. Mapapahamak ang iyong kaluluwa. Yan po yung 3 bagay na pwede mangyari sa isang Katoliko na hindi niya alam ang modus. Mga Katolikong wala masyadong alam. Darling May Peñaflor Sibonga, magandang gabi ho at good evening bro Calix. Sisiraan nila ang simbahan natin. Marami silang sasabihing masasama. Paninira, tignan mo social media ngayon. Karamihan sa mga nag-iingay dyan, Iglesia ni Manalo, Dating Daan, Sabadista, Jehovah's Witness, at yung mga born again. Yan yung mga may ingay sa social media. Okay? Yung mga Baptist, hindi masyado yan sa social media. Ang mga pabebe dyan, yung mga full gospel, yung mga born again na grupo, pasinin nyo, yung mga nagpapabebe dyan sa social media, mga batang pastor pa yan. Kasi gusto nilang gusto nilang makilala sila, gusto nilang mag-trending sila eh. Kaya umiepal sila eh. 'Di ba? Kaya eepal po ito mga to eh. Gusto nilang makilala sila. Gagawa sila ng isang issue laban sa Katoliko para pag-usapan po sila. Ang problema sa kanila, kulang sa research. Para bang lumaban ng kaso sa Katoliko, pag na-cross-examine sila, tapos sila. Bakit? Walang matibay na ebidensya eh, na binabanggit sila laban sa Katoliko. Puro paninira ang ginagawa ng mga born again na ito na pastor sa social media. Noel Tubac, good evening bro from Negros Oriental. John Carrie Gailan, magandang gabi ah. Kaya kung titignan mo, susubaybayan yung nangyayari sa social media, mga nagpapapansin lang ito mga pastor na ito. Mga bata pa ito, wala naman ito napatunayan pa sa ministry. Gusto lang nilang sumikat para sa content nila, para sa YouTube nila. Anong kanilang paboritong banatan? Katoliko. Wala silang paborito. Magsimula sa Iglesia ni Manalo,
sa SDA, Mormon, Jehovah's Witness, grupo ni Kibuloy, grupo ni Soriano, at mga protestante, tulong-tulong sila laban sa Katoliko. Now, tandaan nyo, iisa lang naman ang pakay nila eh. Bakit nila tayo sinisiraan? Ricky Catalunya, magandang gabi Brad, mula sa Liloan, Cebu. Ganon din kay Lino de Castro. Tama, Katolikong mangmang, bihag na yan. Yan, sabi niya. Tandaan nyo, wala silang ibang pakay, mga kapatid. Ine-expose ito ni Brad Calix para maintindihan nyo na ito ay matagal nang ginagawa nila. Hindi po sila tumigil. Pati Inquisition binabato sa Katoliko eh. Tayo daw may gawa ng Inquisition eh. Kulang sila sa pag-aaral, kulang sila sa research. Gusto lang nila mapansin sila, mga pabebe sila sa social media. Ngayon, kung si Brad Calix pa babanat sa kanila sa social media, pwede naman eh. Sa totoo lang, pwede akong bumanat sa mga pastor na yun eh. Pero ba't hindi ko ginagawa? Ba't dito ko ginagawa? Kasi hindi tayo nagpapapansin. Hindi tayo nagpapapansin. Hindi na natin kailangan magpapansin. Kasi nga ang focus ko sa mga Katoliko. Gusto ko ma-expose ito para once and for all, wala kayong masisi. Basta sabihin ng karamihang Katoliko, naku, wala naman nagsabi sa amin, wala naman nagbigay ng warning sa amin. Di ho. Si Lord nagbigay ng Brad Calix sa Pilipinas. Inilagay sa Katolikong simbahan na itinayo ng Panginoon Diyos para ho magsalita para po sa inyo. Kung hindi ho kayang gawin niya ng iba, gagawin po ni Brad Calix yan. Ilang piraso lang kami nagsasalita ng ganyan eh. Ilang piraso lang kaming gumaganyan. Nagbibigay ho ng warning sa inyo na walang takot na sinisiwalat itong kabulukan ng mga anti-Catholics na ito. Ramonila, hindi ko alam kung paano pronunciation niya, kapatid. Catalonia na lang, oo. Davao de Oro, maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, wala silang ibang pakay. Bakit lagi araw-araw sa ginawa ng Diyos? Hindi ka pa nagkakape, hindi ka pa naghihilamos. Masama na nga ang panahon, pinasasama pa nila yung panahon dahil sa maling balita na binobomba nila sa simbahang Katolika. Nilo Bonita, magandang gabi. Maraming salamat for joining. So anong gagawin ni Brad Calix? Mananahimik ba ako at hayaan ko ang Katoliko na lapastanganin, even yung ating Papa si Francis? Na bastusin ang mga protestante na ito, ng mga born again na ito? Na babastusin tayo? Hindi tayo papayag na babastusin tayo. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Raydan Garcia, maraming salamat bro. Mula dyan sa Kulasi, Ajoy, Iloilo. Maraming salamat. Kaya nga ho, sa isang banda, sabi ko nga, ba't hindi ito tumitigil tong mga taong ito? Parang gigil na gigil sa mga Katoliko. Pinagmamasdan ko galaw sa social media araw-araw eh. Now, nakalista na sa akin kung sino yung mga pastor na maiingay sa social media. Eto matindi. Nagtataka ako, ito mga pastor na ito na hindi naman masyadong aral, babanatan nila yung pastor na mga may mas pinag-aralan sa kanila. Anong palalabasin itong mga batang pastor na ito sa social media? Na wala nga napatunayan sa ministry pa. Tapos mag-iingay sila sa social media para magpapapansin sila. Tapos sasabihin nila, ine-expose lang naman namin yung hindi maganda eh. Bible ang gamit. Pero yung interpretation ng mga yan, sarili nilang interpretation yan. Kaya nagkakagulo, mali ang basa ng Biblia, mali ang pagkaunawa, at sariling interpretasyon ang ginagawa ng majority ng mga nangangaral sa Pilipinas. Gemma Gabio, magandang gabi. Magandang gabi sa akin, may bahay. Kaya sa isang bagay, parang sa isang banda, tatahimik na lang ba tayong Katoliko? Binabanatan ka, kaliwa kanan? Sa harapan, sa likuran, babanatan ka? Tahimik na lang ba tayo?
kinakailangan natin lumaban. Pero yung laban natin patas. Hindi tayo susuntok ng nakatalikod yung kalaban mo. Hindi. Harapan, face to face. 'Di ba? Nakanood ka na ba ng UFC? Ayun, ano yun eh. Lahat yung pwede mong gawin. Pwedeng karate doon, pwedeng judo doon, etc. Pwedeng wrestling doon, lahat pwedeng gawin. Maribik Cabato Largo. Magandang gabi po ate. Maraming salamat. Kaya lang, karamihan sa kanila, pag nakatalikod ang Katoliko, uupakan po nila. Hindi sila lumalaban ng parehas. Maski na makipagdebate pa ang sinong relihiyon sa Pilipinas, hindi umuubra sa Katoliko. Bakit? Wala namang matibay na ebidensya eh. Ilang beses na silang lumalaban sa Katoliko na debate, Iglesia ni Manalo, SDA, grupo ni Soriano, mga Baptist na yan, na lumalaban, dumidebate sa Katoliko. Anong napapala nila sa debate? Wala naman eh. Gusto lang din nilang mapansin sila na sila'y nakipagdebate, maski na doon pa lang sa preliminary, nilalampaso na sila. Doon sa cross-examination lang, hindi na sila pumapasa ron eh. Eh paano nga, limitado yung alam, Biblia lang yung alam, walang alam sa philosophy. Hindi gumagamit ng critical thinking. Paano ka gaganahan makinig sa debate ng mga to? Eh yung mga pare, ilang taon nag-aaral, may AB philosophy yan, except doon sa theology nila. Tapos lalaban sila sa pare. Na alam ng mga pare kung paano sistema ng debate. Natatawa nga ako sa mga nagdi-display ng public ignorance ng mga nagpapastor-pastoran sa social media eh. Masyadong maiingay, parang mga hindi pastor. Yung attitude nila sa social media, inilalabas nila yung public ignorance nila. Nag-iingay. Wala namang sense yung sinasabi. Walang control sa bibig nila. Halos murahin nila ang Katoliko. Bastusin nila mga pare. Bastusin nila si Mama Mary. Bastusin nila lahat. Hindi nyo ba napapansin yan? Magandang gabi, Christine. Maraming salamat from Manila, sabi niya. Mga kapatid, walang ibang rason kung bakit lumitaw si Brad Calix, niloob ng Diyos at tayo ay maging bahagi ng Katoliko na simbahan. Gusto nating wakasan na ang bagay nito. Sa totoo lang, ayoko ng debate sa totoo lang eh. Kasi alam ko yung dulo ng debate. Marami na tayong nasaksihang debate. Mas maganda na lang po yung dialogue. Medyo mabagal yung proseso ng conversion ng pastor sa dialogue, pero at least sigurado ka doon. Arturo Pagatpatan mula dyan sa Ghana, Africa. Magandang gabi ho, kapatid. God bless sa buong pamilya po ang Pagatpatan. Medyo maingay dito ha, kasi may birthday dito eh. At mukhang naka-volume yung karaoke nila. Kaya ho ko nag-a-adjust ako ng boses para ma-overpower natin yung karaoke dito sa paligid. Anyway mga kapatid, yan po yung gusto ko sabihin. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy, hindi ko ugali yun eh. At may purpose kung bakit tayo nilagay ng Lord sa simbahang Katoliko. Kung si Brother Noe Dora, hindi ho siya napapakali dahil pinagtatanggol niya rin ho eh, pananampalataya ng Katoliko eh. Ako ho, hindi ako po pwedeng manahimik. Sa nakikita ko, sa naobserbahan kong galawan na ginagamit ng dyablo, itong mga simbahan na ito. At itong mga preacher na ito, na hindi masyadong ginagabayan ng banal na espiritu at wala sa iba ang banal na espiritu. Kaya ho, kung banata na lang po tayo, gano'n na lang po eh. Mansulweta Brace II, magandang gabi ho. Maraming salamat for joining. Taga Naga raw, Naga City, Bicol. Taga Catanduanes po kami, opo. Yung aking angkan ay nandyan sa Bira, Catanduanes. Pero I grew up in Manila, so Manileño po ako. Oh. So what should be our response sa ganito? Again mga kapatid, wag na tayo magpauto.
Christian Paul Gailan, magandang gabi. Ate Angel Amoma dyan sa Japan, maraming salamat for watching. Huwag po tayong magpauto sa mga grupo na ito. Yung ginagawa nilang community services, front lang ho yan. Yung binanggit ko kanina, front lang ho yan sa totoo. Anong pinakapakay po nila? Ang Katolikong nananahimik sa simbahan, kukunin po nila yan. Marunong sila mamili eh. Nasubukan ng bumili ng isda? Anong pipiliin mong isda? Yung press na isda o yung namumula yung mata? Marisa Buyaw. Thank you bro. You are strengthening our faith. May God bless and protect you always. Opo, kay Mama Mary din ho tayo umaasa, kapatid na Marisa. Pero salamat sa inyong binanggit. Pag bumibili ka ng isda, anong mas prefer mo? Piliin mo yung pula ang mata? Eto, di ba yung mga nagtitinda, mauutak yan eh. Pag sila ang pipili ng isda, alam nila kung ano yung may problema ng isda. Mabilis yung kamay nila eh. Majority ganyan, hindi honest. Naobserbahan ko yan. Bibihira yung honest na nagbi-business. Bihira ang honest. Yung timbangan po may problema, pero mga Katoliko yan. Anong pipiliin mo? Kung ikaw yung bumibili, yung maayos na isda o pababayaan mo yung nagtitinda na siya yung pipili ng isda para... Again mga kapatid, mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Now, para mapagtanggol mo yung pananampalataya, mga kapatid, kailangan meron kang disiplina. What should be our response? Huwag tayong papauto. Huwag tayong magpapauto. Pag pumunta yan sa community nyo, tanungin nyo, ano po ba kayong grupo? O pag sinabi nilang religious organization yan sila, red flag na yan. Bakit red flag, Brad Calix? Kasi alam naman natin ang punteriya nila, ba't sila nandun eh? O, mas matindi yung expose ko bukas, abangan nyo ha. Bukas expose ko yung pinakamatindi sa lahat. Pinakamatindi sa lahat, abangan nyo bukas ng gabi. Huwag po tayong papauto. Pangalawa, aralin mo ang doktrina natin. Mga kapatid, kung wala kang pambili ng Catechism of the Catholic Church sa website, sa internet, yung hulog-hulog lang, yung 5 pesos, pagtsagaan nyo po yun. I-type ninyo doon, The Holy See, S-E-E. Lalabas po doon yung Catechism of the Catholic Church. Yung binigay sa akin ng pare na nirigalo sa akin, 500 po yun, yung ganyan kakapal. 500 po yun, ganyang kakapal. Tapos ko na humbasahin yun. Nakakadalawa, 3 beses na ako nagbabasa. Bakit ko siya binabasa? Kasi yun ang basihan natin eh. Hindi po tayo Bible alone. Dati ho yun, Bible alone ako. Adolfo Gabato Villacura, magandang gabi ho. Hindi tayo Bible alone. Hindi rin tayo faith alone. Mali po yan. Hindi po tayo faith alone. Hindi po. Laging may kasama. Kaya ho mga kapatid, kung hindi nyo alam ang doktrina natin, nakakaawa po talaga. Etong mga binanggit ko na mga modus, na yung una, pangalawa, pangatlo hanggang pang-anim, kung hindi ka magkakaroon ng disiplina kapatid bilang Katoliko, kung hindi ka titindig sa doktrina natin, kailan pa? Baka hindi matatapos ang Marso, itong first quarter na to, join ka na sa sekta na yan. Tandaan mo, may budget yan. Pangalawa, organize yan sila. Masisipag ang mga miyembro dyan. Nag-aantay lang yan ng opportunity. Pag nakakita ng opportunity yan si pastor, bibisitahin ka sa bahay niyan. Pag pinapasok mo yan sa bahay nyo, simula na kalbaryo mo. Bakit? Introduce niya yung lason eh. Bakit lason, Brad Calix? Pastor ka dati ah. Tama. Bakit lason? Yung kalahati kasi tama. At yung kalahati po, lason. Ano resulta sa katawan mo pag uminom ka niyan?
Pag pinakinggan mo yan, pag pinapasok mo sa bahay mo yan, ano resulta sa pananampalataya mo kung magkahalo ang katotohanan at ang kasinungalingan? Hindi ba't lason yan? Papatayin ka in the process. Papatayin ka in the process. Bro Chubby Martin Uy, magandang gabi. Jello Olsmag, Agaton Ray Alfante, maraming salamat po for joining. Mga kapatid, hindi ako mapapagod na ulit-ulitin sa Catholic community nationwide ang mga bagay po na ito sapagkat magkasama na po tayo. Pangalawa, magkakampi na po tayo. Dati ko kayong kaaway dahil sa doktrina. Pero dahil sa kinahabagan tayo ng Panginoon Diyos, sa tulong ni Mama Mary, nandito na po tayo ngayon. Ang dating simbahan na sinusuka ko, dating simbahan na inaaway ko, dating simbahan na wala akong pake kay Mama Mary, pero ngayon may paki na ako sa nanay ni Jesus. Gusto ko siyang mas makilala pa ngayong taon. Marami na akong alam tungkol sa anak niya kay Jesus Ang gusto kong bigyang pansin ngayon, paano ko maging close kay Mama Mary? Yun po yung desire ko personally. Kaya ipagdasal niyo po ako na magkaroon ako ng personal encounter kay Mama Mary. Para hindi lang nabasa ko, kundi naranasan ko. Magkaiba yun Iba yung impact ng nalaman mo kasi nabasa mo. Inaral mo, nag-research ka. Tama yun. Pero iba ang dating na nag-aral ka, ni-research mo at naranasan mo ang isang bagay. Mas matindi yung kapit niyan sa utak mo at sa sistema mo. Hindi yan mabubura. Basta may experience ka sa anumang bagay, nagiging part yun ng system mo. Kaya hindi mo pwedeng tanggalin yung pag-aaral, research at yung karanasan. Kaya naman natin hindi maipagtanggol ang pananampalataya kasi wala naman tayong alam. Yung ating isip, kulang naman tayo ng salita ng Diyos. At ang matindi nito, wala kang karanasan kung paano gumalaw ang Lord sa buhay mo. Kung paano nagiging totoo yung mga saints sa buhay natin. Opo. Sabi ni Jello Olsmag, yung Bible alone, di talaga yan matibay na stand. Dapat may kasama talagang, may tradition. Ayan. Pangatlo, maging miyembro ka ng CFD. Huwag ka lang pauuto bilang Katoliko. Pangalawa, aralin mo ang doktrina natin. Pangatlo, maging miyembro ka ng CFD, ng Catholic Faith Defender. Bakit po? Bakit Brad Calix? Hindi ba pwedeng patin-atin ako sa misa? Nako, kulang po yan. Maganda po yan. Maating ka sa misa. Pero, umaating ka sa misa, hindi ka nagpapauto sa kanila. Pangalawa, pangatlo, inaaral mo doktrina natin. Pang-apat, miyembro ka ng CFD. Kasi tinuturo namin sa mga Katoliko, pinapaalam namin, eto doktrina natin. Pinapaalam namin yan. Ito ang doktrina natin. Dapat alam mo yan. Pag nalaman mo, dapat yakapin mo ang doktrina. Kasi pag niyakap mo yung doktrina ng simbahan, pag na-appreciate mo yan, saka mo lang maisishare yan ng maayos. Pero kailangan may disiplina on our part. Aaralin mo kasi yan Doon tayo nagkakaproblema Ayaw nating mag-aral. Tamad tayo magbasa. Kung tinatamad ka magbasa, tumutok ka sa YouTube. Dahil marami tayo doon sa YouTube na mga pag-aaral. Makikinig ka. Again, dapat disiplina pa rin. Pangalawa, may panahon ka. Kasi desire mo nga matuto, wala ka namang panahon. Puro ka alibay. Hindi pwedeng alibay. Gawan mo ng paraan. Gusto mong matuto sa isang bagay? May panahon kang ibibigay. May disiplina po tayo. Yan ang kailangan po natin.
As I close mga kapatid, tapos na yung ating modus number 6. Unang modus na ginagawa ng mga anti-Catholics, friendship. Pangalawang modus, sponsorship. Pangatlong modus po nila, lending. Ikaapat, campus or youth ministry. Ikalima, business as usual. Ito mga mega churches. Ika-anim, community services. At bukas yung pinakamatindi, at tabayanan po ninyo. At hahamunin ko po kayo bukas ng gabi. Ano yung gagawin nyo sa mga napakinggan nyo? Importante po yan. Sire Oremor, magandang gabi ho. Maraming salamat for joining. Mga kapatid, pagod na po si Pastor Dora. Nakinig ako sa kanyang live kanina. Pagod na po siya. Pagkatapos siya mag-live, tinawagan ko po siya, nag-video call ako sa kanya. Nakita ko sa mukha niya, hindi niya nakakayanin eh. Kasi sabi ko, pagkatapos ko mag-live, mag-uusap kami. Pero sa tingin ko ho kanina, hindi niya nakakayanin. So sabi ko sa kanya, subukan natin bukas. At yung bukas na yun kapatid, walang oras yun ha. Kasi alam nyo naman yung schedule ni bro Noe Dora eh. Mas busy po siya kumpara sa akin. Opo. Nathan Rose Iligan, magandang gabi, sabi niya. Brad Calix. Oo. Maraming salamat Raydan Garcia sa mga pointers mo rito. Maganda tong pointers mo. Opo. Bukas ang tabayanan nyo yung ating huli na modus na ginagawa ng mga anti-Catholics. Mga kapatid, I'd like to say this. Ipagdasal nyo po kami ni Mrs. ha. Kasi po we're planning to get married po sa simbahang Katoliko. Kasi hindi naman kinikilala ng Katoliko yung kasal sa labas eh. Kaya siyempre bilang Katoliko, gusto ko sumunod sa panuntunan ng simbahan po natin. Kaya ako po humihingi ng dasal sa inyo. We're planning to get married po ng February. A simple lang marriage po. Ang hinihiling lang po namin sa pare na kakausapin ko bukas, yung wedding rite lang. Okay, wedding rite lang. Wala nang entourage. Hindi namin kailangan yon. Ang kailangan namin yung basbas ng pare. Okay? Yun ang mahalaga sa amin. So, ipagdasal nyo po kami. Ako po humihingi ng prayer sa inyo. Alam nyo naman yung sitwasyon ng aking may bahay eh. Ipagdasal po ninyo, medyo nahihirapan yung aking may bahay. Hindi madali sa kanya yung mga sitwasyon. At samahan niyo po kami kasi gusto kong walang masabi ang Catholic community sa akin because kung susuriin nila yung dun pa lang sa aking conversion, mapapansin niyo naman kung legit o hindi. Okay? Pangalawa, dumadaan ako sa proseso na nag-undergo ko ng training. Kasi gusto ko legit ako. Ayokong basta naging bahagi ako ng Catholic Church, display lang. Hindi ayoko ng display. Gusto ko gamitin ako ng Panginoon Diyos. Ngayon, para magamit ako ng Panginoon ng maayos, dapat sumailalim ako sa pamantayan, panuntunan ng simbahang Katoliko. At willing po akong sumunod sa sistema. Willing akong sumunod kung ano sabihin ni Bishop. Susunod po ako. Kasi yun ang tama eh. Hindi ko kailangan kumalaban, hindi ko kailangan pumalag. Kung ano sinabi ni Bishop, kung ano sabihin ng parish priest ko sa akin, nire-respeto ko yun bilang tatay. Bagamat mas may edad ako sa pari namin eh. Oo, mas may edad ako sa pari namin. Pero I just respect yung kanyang office bilang pare. At ako bilang layman, magpapasailalim po ko dyan. Ipanalangin nyo kami. Gusto ko mas magamit ang Panginoon Diyos kasama yung aking pamilya. At bukas din po magsisimula yung katekismo sa aking dalawang anak. Kasi gusto namin yung mga anak namin ay maging bahagi talaga ng Katoliko eh. Hindi lang yung tatay nila. Kasi yung misis ko talagang Katoliko yun eh. Bumalik lang siya uli. Katoliko talaga siya bago siya naging napunta sa evangelical. At ako naman, matagal ako naging Baptist. Nabinyagan ako ng 1970. Tapos 1970, 71, nagkaisip ako, Baptist na po ako. At kababalik ko lang po sa simbahan.
Etong last year, October 26. Bro, maraming salamat sabi hindi ko alam kung ano yung ni Dap, sabi niya congratulations in advance bro. Baka yan ang maging daan para tuluyan ng gumaling ang kanyang karamdaman. Lord willing kapatid, maaaring gamitin po yan ng ating Panginoon. So ipagdasal niyo po kami. Nakikita ko yung atake ng Diablo sa akin eh. Hindi siya natutuwa sa ginagawa ko ngayon. Yung Diablo. Hindi siya natutuwa. Marami siyang ginagawa sa akin. Hindi ako nakakatulog. Basta yung mga panahon na gusto kong mag-aral, gusto kong magrosaryo, doon naman yung mga pagkakataon na talagang marami siyang nilalagay sa isip ko. Kaya tulungan niyo po ako, mga kapatid, ipagdasal niyo ako, ang aking may bahay, ang aking pamilya. Kasi alam ng kalaban sa isang banda na yung mga move namin ay talagang ito yung kalooban ng Diyos eh. So yung desire ko, yung dalawang anak ko, mabinyagan sila this year. So dire-diretso na po yan. Pagdasal niyo po kami. Gusto namin magamit kami ng Panginoon Diyos. Okay? Sige po. Magkita tayo bukas. Medyo maaga ako magbo-broadcast bukas. Kasi nga ho, alas 7 yung misa namin dito eh. So kailangan namin umalis ng 6:30. So baka 5:30 ho bukas magsisimula na ako ng gospel. Baka 5:30 ha. Ngayon kung hindi ko magagawa yan, baka gawin ko yan sa ibang oras. Kasi baka hindi kakayanin ng katawan ko eh. Ha? Pero pag nakita mo ako ng 5:30 mamaya, madaling araw, ibig sabihin, nagising ka. Kasi nakita mo ako eh. Of course, pag nagising ka, buhay ka, tama? Magpasalamat ka kung magigising ka mamaya. Ako maaga akong gumigising. Ginigising ako ni Lord. Alas 4 ng madaling araw, gising na ako, naka-alarm ako. Gising na ako ng alas 4, alas 4:30 naliligo na po ako. Ganyan lagi yan, araw-araw yan. Alas 4 gising ako, 4:30 bababa ako. Andito ako sa second floor eh. Dito yung aking studio eh. Dito ako natutulog eh. Bababa ako, 4:30 para maligo. Nandito ako alas 5. Nag-aantay ako ng 1 oras bago magsimula. Pero bukas, maaga tayo kasi maaga kami magsisimba. So 5:30, Lord willing, start na ako, ha? Sige. Pakishare tong video na to kasi importante to, pakikalat sa Catholic community para mababalaan sila na hindi sila na dapat nag-i-entertain sa mga anti-Catholic, ha? Para hindi tayo namang problema. Medyo umaano yung boses ko kasi maingay sa labas. Naririnig nyo siguro yung background ng karaoke. Kaya mataas yung boses ko. Pasensya na po kayo ha. Kung medyo baka sabihin nyo sinisigawan ko po kayo. Hindi po. Nag-a-adjust lang po ko dahil maingay yung paligid. Sige po tayo manalangin. In the name of the Father and the Son, Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa gabing ito. Natapos na po yung modus number 6, community services. Ang aming panalangin po, Ama, wag na po kami magpapauto sa mga anti-Catholics. Na kami po ay aralin namin ang doktrina ng simbahan. At ang karamihan po sa amin ay i-consider maging miyembro ng CFD. Ama, pinagdadasal ko po, tulungan nyo ang mga Katoliko sa Pilipinas. Maging maayos ang buhay. Yung kabanalan ni practice. Suportahan namin ang aming kaparian. Dumalo kami sa mga misa. Encourage namin ang bawat isa na magrosaryo po kami sa pamilya. Lord, pinagdadasal ko yung mga kapatid ngayong gabi, iba't ibang lugar ito. Lord, ako nawiwindang ako kasi sa ibang bansa ho umaabot na tong video na to. Nawiwindang ako simula pa ho ng December 4. December 3 na ako po ay may mag-public declaration ng aking pagyakap sa turo na simbahang Katolika. Kinabukasan po nag-trending ang video, Panginoon Diyos. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kinakabahan ako.
Natatakot ako sa isang banda kasi nga ho, kumalat na ho ang video. Wala naman ako ibang intensyon malibang sabihin ko sa mga listeners ko sa Kindness Life na Katoliko na ako. Pero iba po yung nangyari at pinahintulutan niyo po yun, Panginoon Diyos. Hanggang ngayon, samot-sari po yung batikos na tinatanggap ng inyong lingkod, pero okay lang. Kakayanin ko yun sa tulong po ninyo. At ako'y nagdadasal po. Ama, tulungan niyo ako. Mahal na Birheng Maria, tulungan niyo po ang inyong lingkod na maisagawa ko yung kalooban ng Diyos sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, lalong-lalo na sa pagdepensa sa pananampalataya ng Simbahang Katolika, na hindi ako papayag na babastusin, bababuyin ng mga anti-Catholic ang doktrina, si Mama Mary, ang aming Pope Francis, at yung aming mga ginagawa sa Simbahang Katolika. Hindi ako papayag hanggat ako'y nabubuhay, Panginoon Diyos, na hindi pumalag laban sa kanila, na hindi guluhin ang kanilang mga estratehiya, expose sila sa buong mundo sa kanilang ginagawa. Lord, we just pray for more members ng CFD sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Pinagdadasal po namin sa pagtulog namin mamaya. Sa inyong kalooban, mahal na Birheng Maria, magigising po kami sa inyong kalooban. Maraming salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo kami bukas madaling araw, alas 5:30, Lord willing. Nakaupo na ako dito at nagsasalita na ng salita ng Diyos in preparation sa aming pagdalo sa misa. Lord, pagpalain niyo ang aming mga bishops, ang aming mga kaparian sa kanilang homily bukas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa labas ng bansa. We just want to give you all the praises and glory. Pinagdadasal ko rin si Bro Noe. Dora, palakasin niyo po ang kanyang pangangatawan. Pagod na po siya. Marami siyang pinupuntahan. Speaking engagement. At maraming naka-line up itong buwan na ito ng Enero at Pebrero. Lord, sa aming wedding ni Mrs. by February, we just pray for your presence. Sa simpleng okasyon po na yon, ay nagpapasailalim po kami ni Annalyn sa inyong kalooban. Nais naming tanggapin ang sakramento ng matrimonya, ang wedding rite, Panginoon Diyos, sa pamagitan po ng aming pare. Nais namin ang basbas po ninyo, sapagkat nais naming tumayo ng malinis ang konsyensya sa harapan ng Catholic community sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maari sa mga susunod na buwan ay makakatanggap na rin ho ko ng mga imbitasyon sa Luzon, Visayas, Mindanao upang sabihin po't magpatotoo sa ginawa ng Diyos sa aking buhay. Lord, lahat ng credit, it belongs to you. Alipin niyo lang po ko. Ako po'y magpapagamit sa inyong ubasan. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Sa tulong ng intercession ni Mama ng Birheng Maria at ng mga santo sa langit, maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po itong video na ito. Bukas, Lord willing, magkikita po tayo sa ganap na alas 5:30 ng madaling araw. To God be the glory. Ingat po kayo. Ate Gia Magabio, salamat at Kuya Rego Perocho at sa iba pa nakasama natin. Maraming salamat po. Ako po si Brad Calix. See you tomorrow, Lord willing, at 5:30 in the morning. Ingat po kayo and bye for now.